Sa isang may tuturing na makasaysayang pagpupulong na binansagang 2+2 na ginanap dun sa Amerika, nagkaharap ni Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario at Defense Secretary Walter Gasmin, sina U.S. Secretary of State Hillary Clinton at iba pang opisyal. Sa naturang pagtitipon, sinabi ni Clinton na wala raw kinakampihan ng Amerika sa tensyong nagaganap sa pagitan ng Pilipinas at China patungkol sa panatag o Scarborough Shoal. Gayunman, magbibigay pa rin ng isang barko ang Amerika para makatulong daw sa pagpapatrolya sa ating karagatan. Nakatutok si Maki Pulido. Kung may napalaman si Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario sa 2+2 meeting sa Washington, D.C., ito'y ang pagsita ng Amerika sa kapwa niya higanteng China laban sa pagpapakita ng lakas at pananakot sa panatag o Scarborough Shoal. 3 linggo na ang standoff sa panatag at habang tumatagal, mas nagiging agresibo ang mga aksyon ng China. As a Pacific power, we have a national interest in freedom of navigation, the maintenance of peace and stability, respect for international law, and the unimpeded lawful commerce across our sea lanes. The United States supports a collaborative diplomatic process by all those involved for resolving the various disputes that they encounter. We oppose the threat or use of force by any party to advance its claims. And we will remain in close contact with our ally, the Philippines. Tutol ang China sa pagsawsaw ng Amerika sa issue. Pero nilatag pa rin ito ni Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario sa meeting nila ni Clinton sa Washington, D.C. Kasama rin sa 2+2 meeting sina Defense Secretary Walter Gasmin at kanyang counterpart na si U.S. Defense Secretary Leon Panetta. The U.S. Has been very clear that they do not get involved in territorial disputes. But that they are firm in terms of taking a position towards a peaceful settlement of the disputes in the South China Sea. May iuwi rin daw si Del Rosario mula sa Amerika. Bibigyan daw tayo ng barkong high-endurance cutter para makatulong sa pagpapatrolya. Bahagi raw ito ng Mutual Defense Treaty o MDT na muli raw pinagtibay sa 2+2 meeting ni Del Rosario at Clinton. Tanong lang ni Senate President Juan Ponce Enrile sa hearing ng Committee on Foreign Relations noong Biyernes, sakaling magkaputukan sa panatag, maaasahan ba natin ang MDT? Dahil kung hindi, mas mabuti raw na kumalas na tayo sa kasunduang ito. If our vessels are attacked by any other power in the Pacific area then, or even our aircraft, then we can invoke the Mutual Defense Treaty. Otherwise, that treaty is meaningless. Tingin ni Professor Merlin Magallona, isang international law expert, malabong sumaklolo ang Amerika sa Pilipinas. The attack on the Philippines means an attack on the United States. Why? Because of the U.S. military bases here. But where are the bases now? And what is the interest of the United States to come and attack China? The treaty should be declared defunct. Pero malinaw daw sa 2+2 meeting na nasa likod ng Pilipinas ang Amerika bilang kaalyado, lalo't tutok ngayon sa Asia ang foreign policy ng Amerika. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.